Do you feel wala kang natatapos na task? Hirap ka mag-focus sa office or sa school? Hindi mo namamalayan nakakatatlong oras ka na pala sa social media at ayaw mo ng ganitong sistema kaya andito ka ngayon. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako si Dandy. Isa akong empleyado at entrepreneur at kailangan ko lagi mag-focus para hindi sumablay sa pagtatrabaho at pagnenegosyo. Tara, simulan na tayo. Backstory muna. Ang hindi ko makakalimutang kwento about sa focus sa buhay ko ay nung college days ko. Working student po ako at the same time ay addicted din ako sa offline game. Pag uwi ko galing duty, usually closing pa po. And from work sa computer shop ang diretso ko. In the end, nagresulta po ito sa pagbagsak ko sa isang subject dahil sa pagkawala ng atensyon ko sa pag-aaral. Naging wake-up call sa akin to dahil first time kong bumagsak. Sa adult part ng buhay ko ngayon ay may mga pagkakataon pa ring nawawala ang focus ko sa mga bagay. At dahil sa mga di magagandang experience na yon ay pinipilit kong mag-improve at maiwasang ma-defocus. And based sa mga previous experiences ko, ito ang mga dahilan bakit hindi ka makapag-focus. Importanteng alam natin ang mga dahilan kung bakit hindi ka makapag-focus sa mga ginagawa mo para ito ay maiwasan natin. Unang-una na dyan ay ang social media distractions. Alam kong alam mo na to, pero uulitin ko, baka nakalimutan mo. Ang palaging pagbababad sa social media ay may malaking epekto sa atin. Ito ay nagiging sanhi para tayo ay ma-defocus. Actually, ito rin yung time na tingin ka ng tingin sa iba. Focus on what are the tasks at hand and avoid, as much as possible, avoid excessive social media. Okay, next. Number 2 is multitasking. Maraming tao ang naniniwala na ang paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay ay makakatulong upang mabilis matapos ang mga gawain. Subalit, ang multitasking ay hindi epektibo at maaari pang magdulot ng mas maraming pagkakamali. Ang utak natin ay hindi dinisenyo para mag-focus sa maraming bagay ng sabay-sabay. Kaya't mas mabuting tapusin ang isang gawain bago lumipat sa isa. Number 3, sobrang information. Ang daming impormasyon ang natatanggap natin araw-araw. Mula sa internet, television, at iba pang platform. Ito ay maaaring magdulot ng information overload. Kapag masyadong maraming information ang ating naipoproseso, nagiging mahirap ang pagpili kung ano ba ang mahalaga at kung saan tayo dapat mag-focus. Kaya naman, dapat i-filter na muna natin ang mga information na napapanood at nababasa natin. Pumili lang ng mga pinagkakatiwalaang references ng information at again, iwasan ang paggamit ng excessive social media. Okay, number 4, stress at pagod. Kapag tayo ay stressed or pagod, mas mahirap mag-focus. Ang stress ay nagiging sanhi ng ating pagkabahala at pagkabalisa na nakakagulo sa ating concentration. Isa pa, ang kakulangan sa pagtulog ay nagpapahina din sa ating kakayahan, attention, at memory. Okay, next. Number 5 is kawalan ng interes. Minsan, ang kakulangan ng interes o motivation sa isang gawain ay dahilan ng pagkawala ng focus. Obviously, kung ang ginagawa mo ay hindi mo gusto o hindi mo nakikita ang mga kahalagahan ng ginagawa mo, magiging mahirap para sa iyo na mag-focus sa bagay na ginagawa mo ngayon. Okay, next. Number 6.
hindi maayos ang iyong kapaligiran. Ang magulong kapaligiran or environment tulad ng ingay o magulong workspace ay maaaring makagambala sa ating focus. Ang mga labis na noise o ingay at iba pang abala sa paligid ay maaaring magdulot ng pagkawala ng ating concentration. Okay, next, number 7. You do not have a defined goal. Ibig sabihin, hindi malinaw sa'yo ang dahilan ng tinatrabaho mo ngayon. Kaya nawawala ang iyong focus. Ito ang isa sa mga ma-share kong prinsipyo na nakatulong personally sa akin, at simula nang marinig ko ito ay ito na ang reference ko if I am working on something. Actually, it's a saying and ginawa kong prinsipyo at napakaganda nito. At ito ay to begin with an ending on your mind. Visualize mo agad yung ending ng gagawin mo before you start. May mga tao kasing na-achieve ang peak of success and abundance, but they feel empty because they are somehow lonely along their journey. Mag-isa lang sila. Kaya aralin munang mabuti ang gagawin mong goal. Isipin mo kung ito ba talaga ang makakapagpasaya at ito ba talaga ang purpose mo. When you are out of focus, pagod ka, pero wala kang natatapos. Importanteng alam natin ang mga bagay na to para sa susunod ay alam nating iwasan at masolusyonan na agad. Yan muna po sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to, makisuyo naman to share this video para makatulong din sa iba. Tandaan mo, kung wala kang gagawing bago, ay wala ring magbabago sa buhay mo. See you again on my next videos. God bless po.